Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by DWSI News kung saan ang isang retired AFP General, si Brigadier General Carlos Kita, kilala ko ito, naging commander ko dati. Dinipensahan niya yung paggamit ng Office of the Vice President ng confidential funds na ang ibinigay as reward money is gamot. Oh, pakinggan natin ang balitang ito. Ipinaliwanag naman ng isang retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines ang sistema ng pagbibigay ng payment of rewards sa intelligence operations. Ito'y kasunod ng pagtalakay sa impeachment trial sa paggamit umano ng Office of the Vice President ng mga gamot bilang reward sa mga informant. Si Daniela Paulite magbabalita. Ipinaliwanag ni retired Brigadier General Carlos Kita na maaaring cash o in-kind ang payment of reward sa mga informant sa ilalim ng confidential at intelligence operations. Ito'y matapos ibunyag sa impeachment trial ni dating COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil na ginamit umano sa medical at food aid ang bahagi ng 40 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. Sa isang acknowledgement receipt na pirmado ng Mary Grace Piatos, nakasaad na tumanggap ito ng 70,000 pesos na halaga ng mga gamot bilang payment of reward. Ayon kay Kita, nakabatay ang uri ng reward sa napagkasunduan ng ahensya at ng informant. Ang sistema kasi ng sa intelligence, sa practice, kadalasan talaga, no? Pag sinabing payment of rewards, kadalasan yung binabayad ay pera. Pero sa mga ibang lugar, depende yan. Pwede mong ibayad in kind pag tinanggap ng agent, no? Depende yan. Ipinaliwanag din ni Kita na karaniwang gumagamit ng alias o pseudonym ang mga informant upang maprotektahan ang kanilang pagkakakilanlan at kaligtasan sa mga intelligence operation. Sa mga intelligence operation kasi, gumagamit talaga ng mga aliases, ng mga codes. Kasi very risky dahil yan mga agent yan. Mga informant na pag nalaman ng kabila, and meron ng instance na ganyan, no? Nung may isa kaming kasama na nagkwento niya na nung na-reveal yung pangalan nung informant, dati code lang or alias, pinilit nung OPAP na ilabas. O yung commander siya ng isa sa mga commander ng NPA. A week after, o less than a week, nung malabas yung tunay na pangalan, itinumba. Kinontra rin niya ang pahayag na dapat detalyado ang ulat sa paggamit ng confidential funds. Anya, sapat na ang mga layunin ng operasyon at hindi kailangang ilahad ang lahat ng detalye upang hindi makompromiso ang seguridad ng mga operatiba. Na yung mga confidential information, hindi mo na kailangang ilagay sa report mo. Yung yung sinasabi niya na physical and financial plan. General statement yun. No? Of course, yung program and activities nandoon, general statement lang yun. Hindi mo sasabihin yung blow by blow na gagawin mo doon. Correct. May mga objective ka, ilalagay mo. Nauna nang sinabi ni dating COA ICFAO State Auditor Wamil na may mga nakita umanong discrepancies sa cash disbursement voucher ng OVP noong December 2022 na hindi umano naaayon sa 2015 Joint Circular. Gayunman, sabi ni Kita na may mga pagkakataong nagkakaroon ng pagkakaiba sa dokumentasyon dahil sa proseso ng obligated at liquidated funds sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Dapat maintindihan ng tao yung tinatawag na obligated funds at saka yung liquidated funds. Pag obligated, halimbawa yung fourth quarter, i-allocate mo na. O ito, pagkagamitan to, payment ito sa agent. Nag-ano na siya, on his own, gumamit na siya ng pera niya. Babayaran niya. Kumbaga, committed na to. Itong pondo na to, committed na. Yun ang obligated. No? So, committed na siya. Hindi pa nagagastos. Pero obligated na. Kumbaga sa contract, nagkapirmahan na kayo ng contract. So ngayon, ang susunod niyan,
is yung liquidation, no? Yung liquidation, ito na yung talagang payment itself. Pwedeng mangyari yan and talagang nangyayari yan sa lahat ng ahensya ng gobyerno. And may mga certain duration yan, no? Na dapat nababayaran na certain period. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Daniela Paulita, S. Ayun, klaro. Sa isang, kilala ko ito, lumaki siya sa intelligence community. Kailan nung nag-brigade commander siya sa Mindoro, kinuha niya ako as his deputy brigade commander. Kaya, magaling na opisyal ito. Maalala ko may intelligence operation na commander na siya, yung NPA, humihingi ng kotong o revolutionary tax sa mga negosyante sa Mindoro. Yung negosyante lumapit sa amin. Binigay niya ngayon yung cellphone number ng NPA na kumukontak, humingi ng ano. Ang galing. Ginawa ni General Carlos Kita. Kasi lumaking intelligence sa ISAP. Oh. Natuntun nila yung NPA na nangungutong. Ganun. Kaya salamat sir, General Kita sa inyong pagpapaliwanag. Excuse me. Ito kasing mga mambabatas o mga prosecutors, wala namang kaalam-alam sa intelligence operation. Kaya kung ano-anong sinasabi laban kay BP Sara. But sige lang. You cannot put a good man or woman down. Nakakatuwa yung sabi ng isang dean, Low Dean De La Cruz ng Baliwag University College of Law. Up to now, sabi ng Low Dean na ito, excuse me, ang prosecution, wala pa siyang napapatunayan, wala pang malakas na ebidensya na merong ang impeachable offense na nagawa ni BP Sara sa paggamit ng kanyang confidential funds. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang itsura sa atop sa natagaan na mo og yero. Naani na gyud ang itsura sa iyang atop. Di tabunan silupin. Pangtabunan lang gani og silupin. Kay mo naman yung itsura sa dinhi sa ibabaw. So tungod sa ulan, inani na lang silupin. Ug ang diri dapit habol lang gani. Mga habol, silupin, ang ilang mga atop lang. Ug mo na ni ang yero nga among gihatag. Aming suso no. Ug karon humanagit sa pagatop ang among ginahatag nga yero, so nindot na gyud. So nawala na tong mga doubt nga mga yero. Salamat sa naghatag sin, iglabi na sa Ginoo. Salamat kaayo kay ganiha mga kuan lagi ang among atop, gitabunan lang og silupin para di makalusot. Salamat gid kaayo sa naghatag. So pila na dito ka tuig ang imong atop nga yero nga nangagisi na. Kuan na, 15 na. 15 na ka tuig. Mao nga gibutangan na lang og silupin. Oh, Oo. salamat kaayo. Ato na ang nag-video. Nga naman sa 15 na ka tuig wala mo nakapuli og atop. Ay kuan man, ay pa man ni ka inangitag trabaho. Karon pa mi. Karon pa sa na may salamat kay na naghatag og yero. Naay trabaho unta, pero trama naman sa pagkaon ang among kuan. Magmuso lang. Mo sa misa inadlaw. Na kung walay inadlaw, Wala trabaho. so salamat kaayo. Salamat.